Ganda na suot mo, Congressman. Mamahalin siguro yan. Mamahalin yan, no? Yan naman. Oy, mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Wasak. At syempre, ngayong araw na to, kinuha lang natin ang kanyang napaka-busy schedule para kausapin po natin mga kapatid. Ang congressman po na magiting ng San Juan, Congressman J.V. Ejercito, sir. Yun, no? Maraming salamat. Teka muna, Ejercito ba, Estrada? Ano bang tamang... Well, ang talagang legal name ko si Ejercito pa rin. Yes, sir. Pero sa certificate of candidacy ko, nilalagay ko rin yung nickname. As nickname ko naman yung JV Estrada. Talagang mas kilala ko as Ejercito. Kaya lang, lalo na sa mga probinsya kasi, sa mga bundok, sa mga coastal areas, mas kilala pa rin yung Estrada. Pero ang sa akin naman, pag sinabi mo naman JV, whether Ejercito o Estrada, ako naman yung ina-attribute. Imposible naman pag sinabing JV, si President Erapen. So, without the name itself, itong si Congressman is sa mga pinakamasipag at mahal na mahal siya ng mga taga-San Juan doon. Yun, no? well, alam mo na, issue minsan yung ngayon, medyo maiit yung dynasty issue. Sabi ko nga, alam ko, with the influx of young voters ngayon, alam mo, siguro, I would say, more than 50% of our voters are young people. Tingin ko yung pangalan lamang, hindi yun sapat para makumbinsi mo mo ito. No? Mas susuriin ka niyan, mas bubusisiin ka niyan. So, Matalino na yung ano ngayon. Oo. At para sa akin, Lord, at tingin ko naman yung sinasabi ng mga anti-dynasty advocates na bakit sila na lang, bakit wala ng choice, alam mo, intelligent voters sa mga Pilipino alam nila kung sino ang gusto nila. And I would encourage our electorate, especially the young people. Although advantage talaga, I would admit yung pangalan, malaking advantage yun as recall. Pero I would encourage na tignan din yung credentials, tignan yung track record, yung performance. Hindi man sila mamobola ngayon, ano? Hindi na? Mahirap Sa access ng information, Tsaka yung hindi ka pwede mabola. kanta-kanta, medyo hindi na rin sila ganun ka... Kayo ba, nagpa-practice na ba kayo ng mga performing skills ninyo? Well, pag may mga depende sa okasyon. Pag yung mga, halimbawa, parties, Christmas parties, okay yan. Pero usually pag campaign naman, mas serious mode kami. Hindi ako yung nagsasayaw. Well, si Congressman kasi inyo ay umamin na nagpa-practice siya ng mga dance moves niya. Alam mo, uso yung Gangnam na yan sa May. Sigurado. Sa election Gangnam yan. Congressman. Nung ikaw ba'y napunta sa Kongreso, gaano ba kahirap yung transition? Kasi marami nagsasabi, Congressman, gaya ni Bayani Fernando, sabi niya, mas gusto ko pa yung mayor ako kaysa sa legislature. Kasi parang legislature, parang wala kang nakandun ka lang, unlike mayor ka, talagang in touch ka with yung nangyayari talaga. Actually, Lord, tama ka dyan. Malaking diferensya talaga. Worlds apart, no? Kasi isa executive function, talaga yung pang day-to-day, yung ikaw yung parang pinaka-chief executive ng buong lungsod, para ikaw yung manager ng lahat, no? So, lahat ng operations, lahat ng pagkilos ng lahat ay sa'yo nakasalalay. Unlike sa legislation, medyo may, alam mo naman, kung galing ka sa executive, tapos pupunta ka ron, malayo talaga. Kaya tulad ko, malaki yung transition ko. Hindi rin ako gaanong, kumbaga, hindi ako maboka, no? Mas more of a doer ako. Kaya lang, alam mo, sinasabi nila, pagpunta ko nga, sabi ng mga dating governors at mayor, ako, mababato ka rito, wala kang gagawin dito. And true enough. Pero alam mo naman, Lord, sa totoo lang, it depends on you. Kung gusto mong mag-relax ka lang, basta go with the flow ka lang, pwede, sa Kongreso. Pero kung gusto mo naman maging productive ka, kung gusto mong may matutunan ka, kasi ang buhay ng legislation, lalo na sa Kongreso, nasa mga committee hearings yan. Yung bago mag-plenary session itself, ng alas 4 ng hapon, yung umaga niyan hanggang hapon, hearings yan, yung different matters, iba't ibang departamento, iba't ibang sangay. At para sa akin, Lord, tingin ko, dito ka matututo. Doon ka may expose sa iba't ibang operation ng ating pamahalaan. Nasa sayo rin. Pero kung gusto mo naman talaga, mag-relax ka lang, go with the flow, pwede rin. Pero, absent ka na lang. Sino yung mga pinaka-naging katropa mo sa Kongreso, Congressman? Itong 15 Congress kasi, kalahati are almost neophytes. No? About 130 plus are neophyte congressmen. At doon sa neophytes na yun, more than half doon, 40 years old and below. So, ang dami namin. It's a very young Congress. Nagmaganda yung composition, idealistic, dynamic, at tingin ko kaya medyo nag-improve o napaganda yung
yung trust rating ng kongresong ito dahil maraming bata. Mas maraming bata. Mas marami ng bata. Kumbaga, nawala na siguro, Lord, yung dating iniisip pag congressman, yung mga uugod-ugod na, na magagaling mag-discourse. Meron pa rin naman. Meron pa rin naman. Pero malapit na yung mga yun. Magretiro, ibig sabihin. Isa sa mga greatest achievements mo, sinasabi nila, is yung bilang under your watch as mayor, no? Naging city ang San Juan mula sa isang munisipalidad. Paano mo nagawa yun? At ano yung wala yung mga previous mayors, including your father, na tingin mo yung nagawa mo? Swerte na lang din ako na, kumbaga, lahat nadala na rin na pag-unlad no? Yung panahon ng father ko, si President Erap, nagsimula siya 5th class municipality ang San Juan. 1967. Ganun kalala, 5th class, Oo, 5th class. So, ito kumbaga sleepy town talaga. Parang nasa dulo ng Mindanao, Oo, no? may mga kalabaw pa nun at may mga nung nagsimula siya. Pero, when in stewardship, no kanya 17 years, ay umabot naman naging first class municipality ang San Juan. No, at ako naman nung nag-mayor ako noong 2001, it was not the best of times Oo. Yung time na si Kabababa GMA, lang. Kabababa lang ni President Erap, si GMA nag-take over. Kaya sabi ko nga, sarili ko, parang ang malas ko naman, yung timing ko, wala na akong kakampi. No? Inaasahan mo ba mananalo ka nun, mga panahon yan? Actually, sa totoo lang, sabi nga ni President Erap nun, manalo ka pa kaya. Sabi ko, subukan natin. Dito natin malalaman kung mahal pa tayo ng tao o naniwala sila sa paninira. At awa naman ng Diyos, nanalo pa rin ako. At siguro I use that as a challenge also, Lord, no, na yung against all the odds na nasa opposition ako, anak ako ni Erap, si GMA nakaupo, ginamit kong challenge. Sabi ko, gusto ko rin patunayan na kahit na wala kami suporta ng national government, kaya namin umangat. No? And, well, swerte na lang. Galing din ako sa corporate world. No? Nag-professionalize kami. Tapos, nag-computerize. Kumbaga, ginawa naming business-friendly ng San Juan. At awa naman ng Diyos ay nagkaroon ng Yung ako na tiwala. nakita ng yung tawag dito, yung nakatayo na Mga pulis. Segway. Oo. Segway na pulis. So, awa Ako naman naman, ng ang Diyos. greatest achievement sa akin ng San Juan, inampo nila yung COD. Ayun. Oo. Ang sarap siguro ng buhay ni Congressman noong 80s, no? Isipin mo, Ang lapit lang. hindi, sa kayo gumigimik sa Green Hills. Green Hills Doon na. lang talaga, di ba? Doon Shopsmith paghapon. Yan ang tambayan Noong ng mga panahon halos mo lahat. siguro, Annapolis, sikat na sikat na yung Annapolis. Andiyan yung mga bars doon, no? Just Rhythms, Saan pupunta? No. Doon lang. Just Rhythms, Buhay na buhay na. Just Just Rhythms. Rhythms. Alala niyo pa yun. Dining tips, mga sa San Juan. Ano ba yung mga discoverables na hindi pa alam ng mga tao na masarap sibugan sa San Juan? Ang San Juan, malaki ang Chinese community. No? Yung mga noodle houses Sa dyan. Wilson, ano? Sa Wilson. Parang ang mini Chinatown din. May mga maliliit na stores dyan na masasarap yung pagkain. Isabel. No? Yung mga halimbawa, yung maganda yung mga galing Chinatown talaga. No? Mga handful yung mga noodles. manyosa, yung handful noodles, yung May meron Pigibara noodle yan, house no? na- Pigibara, may Wilson. Taiwan street food. So, Yun. tingin ko yan ang yan ang Meron pa nga, maganda sa parang San Juan. Eastern European food eh. Gulat ako, parang wow. Yung Balkan. Balkan. Pero mas, Nasubukan niyo na tingin yan? ko mas kilala ang sa ngayon dahil sa laki ng aming Chinese community. Oo Ang mass base talaga ng mga ehersito ay masa talaga. Pero yung mga taga-village ba, tropa rin ba natin yung mga yan? Well, alam mo East, tsaka East, mga ganyan. Oo, Northwest. Actually, Lord, maganda na tanong nyo. Alam mo sa San Juan, ang more than 1/3 of our land area is Green Hills. No? So malaking population dyan is ABC. Kaya nga nung maliit kami ang lowest poverty incidence incidentally. Nung kami pinakaunting bilang na mahirap kasi Malaki kung yung meron man area kami ng mga informal settlers pero iilan na lang, ang composition ng San Juan is basically ABC at malaki ang area ng Green Hills, Additionist, Little Baguio, which are affluent barangays. No? At tingin ko naman, nakuha rin naman namin yung suporta nila kasi ang mga ito hindi naman tumitingin sa politika, tumitingin yan sa serbisyo. No? Basta nakikita nila yung basura nila maayos, yung peace and order, walang gulo. No? Speaking of peace and order, Mas tinitingnan nila yun. may pag-asa pa ba yung traffic sa harap ng Lasal? Well, yan ang sana maayos. Kaya maganda rin Kung sa may ng eskwelahan MMDA. talaga, traffic talaga. Maganda ginawa rin ng MMDA no, na binuks yung kabila yung sidewalk ay ni-utilize na for parking. Pero ano kayo problema namin, kaya lang
Mandaluyong side kasi yun. Kaya pala. Bago kayo nag-De La Salle University, kayo po ay nag-Xavier School, no? Isang Chinese school. kayo mag-Chinese? Kayo ba marunong pa rin? I'm sure napag-aralan yung ganyang lingwahe. Ang Marunong pa rin problema ba kayo? kasi, alam mo, nung panahon namin, nung mga 80s, pati yung mga klasiko nun, Tagalog na rin yung Tagalog or English na ang ginagamit na salita sa campus, no? At ang China, although yung pinaka-basic, marunong ako sumulat. Mas marunong Paano ako sumulat. sasabihin ang pangit ng bigote mo? Yun. Tatan, puhaw ka na. Yeah. Galing Bakit hindi naisipan pumasok sa show business? Mahihain talaga ako. At saka, alam ko naman limitasyon ko, hindi naman ako artistahin. So, hayaan na natin yung bakit yan? showbiz. Hayaan na natin yung showbiz sa mga artistahin. Ay, ako naman, hindi naman artistahin ko. Hindi, pwede ako pumasok kaya lang. Hindi ako bida, baka character actor o kontrabida ako. Yun nga lang. Kaya, di bali na lang. Hayaan na natin sa mga artistahin Yung yan. kabataan nyo rin ba, matinikling kayo sa chicks? Well, siguro matagal kasi yung time na single ako, no? Nag-asawa ko, 37 years old. So, kung titingnan nyo from teenage hanggang doon sa time na nag-asawa ko, almost 20 years yun. No? So, syempre, siguro sa tagal ng experience yun, gagaling at gagaling ka na rin. Mga Pasko-Pasko ninyo nun, meron bang silusan in terms of bakit siya maganda yung regalo niya? Considering medyo marami-rami kayong Maganda binibigyan na ng tanong mo rin yan regalo. kasi, open book naman ang story ni President Erap, no? At kung magkakaiba yung arrangement namin, marami akong brothers and sisters, ako mag-isa lang. Lagi kong sinasabi, siguro kaya wala akong security. Bagamat may pagkukulang, may shortcomings ang aking ama, no? Siyempre sa oras na lamang, understandable, ang dami niyang ibang anak din, ano? Kaya lang, pinupunuan niya naman to no, in other ways, no? Halimbawa, yung mga important milestones tulad ng halimbawa, yung birthday ko, talagang hindi siya makakalimutan yan. nag-miss. Never siya nag-miss ng birthday ko. First communion, yung kumpil, ano pa ba, graduation, at iba pang mga milestone sa buhay. Hindi siya nawawala. Quality, no? Not wanted. Galing. Idol talaga. Hindi kayo nag-rebelde nun dati? Oo nga, Hindi naman. nagka-angst ka ba? Dumaan ka din sa ganung period, Kong? Well, siguro, minsan sa sama loob, nandun naman yun. Siyempre, tao lang din tayo. Kaya lang, gaya ka na sinabi ko, bumabawi siya na eh. Mga ilang taon mo natanggap yung sitwasyon? Siguro, 8 to 10 years old. Parang nakakita ko. Okay lang pala, parang gano'n. Parang gano'n na nakakita ko na hindi normal yung aming arrangement. Pero at that time kasi, kaya siguro hindi naging mahirap sa akin, ay mayor pa si President Erap. Tsaka, kumbaga yung pinaka-headquarters yung bahay namin. Kaya bago siya pumasok sa munisipyo pa noon, talagang dadan sa amin. Kaya talagang, kaya doon siya lagi kasi malapit nga sa munisipyo. Kaya siguro... Pupunta rin kayo sa mga shooting dati. Oo, minsan. Pag dinadalaw nyo rin yung shooting. In fact, ang lagi pinaalam niya sa akin, baka nakakalimutan mo, lumaki ang katabi ko, no? So, time na anong balita ko, katabi ko siyang matulog. Going back sa shooting, minsan sinasama rin niya ako. Minsan pag nag-inspect ng projects, yung bata ako kasi daddy's boy talaga ako. Sunod ako ng sunod, ginagaya ko. So, pero sa shooting, na-extra lang ako, yung hindi pa nga ako nakita. Ay, mama sorbetero yata. Kasi kailangan daw ng bata bumibili ng sorbetes. Yun lang yung naalala ko na, pinaka first and only starring role ko as a child actor. Anong favorite Erap film mo all time? Well, yung mga classics niya magaganda yung tulad ng Diligin mo ng Hamog, Ang Uhaw na Lupa tungkol sa isang magsasaka, no? Ganda ng mga title Parang natin. erotic film yan, Diligin mo ng hamog. Diligin ng Hamog. Ang uhaw na Oo. lupa. Nagkaroon pa ng sequel, no? Kaya lang, iba, parang ginawa ng spoof. Well, yung mga Commander Alibasbas, no? Yun yung mga Sakoko ng Agila. Kasi yung mga films niya nung huli, medyo may nationalist. Yung lalo rin kung walang Pedro Taruk, kumbaga yung ito yung struggle ng mga Hawk, ng mga nagrebelde para sa bayan. Kumbaga, yun yung mga naabutan ko na kasi yung karamihan doon yung mga nauna mga black and white pa sa kanila FPJ. Medyo bata pa ako noon kaya mas naintindihan ko na, mas na-appreciate ko yung mga huli niyang films bago siya talaga nag-concentrate sa public service.
Napag-usapan niyo rin ba yung paglipat niya sa Maynila, no? O ano? Well, in fact, nagtampo nga siya dyan sa amin, no? Sa amin ni Senator Jinggoy. In fact, at least pareho kami nag-study, Senator Jinggoy, na parehong mas gusto namin sana na magpahinga na lang siya kasi sabi nga namin, nothing more to prove, no? Na bagamat hindi siya nanalo nung nakarang 2010 elections, ay the mere fact that he was able to garner almost 10 million votes pa rin, 9 Number two siya, million diba? plus. Without the machinery, wala siyang, kumbaga sa lahat ng presidential candidate, siya yung pinakawalang funding, wala siyang support, wala siyang kandidato. And for him to be able to get that, number 2 siya, sabi namin, nothing more to prove. Kung baka pagalitan ka na naman yan, ha? Hindi, medyo nagad ka siya sa aming dalawa lang. Eh. Ano sabi? Kaya lang, Ano sabi? bakit daw ayaw namin siya parang, patakbuhin. Sabi naman na, pero nung huli naman, naginausap nga namin yung mga konsehal ng Maynila kasi 28 out of 36 Wow, councilors ang talagang pinilit siyang tumakbo, pa including Vice Mayor Isko. Sabi namin, bakit ba pinipilit nyo? Nagpapahinga rin mama. Ano masabi niyo sa joke ni Mayor Lim na, okay, next time naman ako tatakbo ng San Juan. Di subukan niya kung manalo siya dito kasi ang problema Baka niya... maraming agawan ng baril bigla sa San Juan, boss. Oo nga, baka biglang mawala. I'm sure si President Erap, sinabi na patawad yan yung mga tao behind EDSA 2, ano? Pero ikaw, naglabas ka ng pronouncement against Governor Chavit Singson na kung maaari sana ay wag na siya muna magpakita sa mga sorties at rallies ng una. Well, alam mo, siguro yan ang isang attribute o isang character na dapat kong matutunan kay former President Erap. At iba no? Talagang siya lahat. Walang masamang tinapay. Tingin mo kahit naman. yung mga Tingin mo malapit kung- sa kanya natin, raidor siya. Seriously, tingin mo, genuine talaga yung pagpapatawad na yan? Wala, sa kanya, ano siya Baka pasimple lang yung outlook biglang... niya. Hindi. Talagang, I think yung kanyang outlook na ganyan ay nag-contribute kung bakit inuksyan para 75, maganda yung kanyang disposition. Walang bagahe. Wala siyang bagahe. Totoo yan. Wala siyang kinikimkim. Lahat talaga nung lalo na yung mga kaibigan niya na tumalikod sa kanya, lahat pinatawad niya eh. Kaya sabi ko, ang hirap gawin nun, no? Yung, sabi ko, sana yan din ang matutunan ko balang araw. Ako naman, dahan-dahan, I think I'm learning, maturing also. Siguro, nung time na nangyari kasi sa amin yun, nung EDSA 2, bata pa ako noon eh. I was just in my late 20s, kumbaga mapusok pa, damdamin. Kaya, EDSA 2, late 20s. oo, late 20s ako noon, kaya medyo emotional pa, no? Palaban pa talaga. Pero ngayon naman, mukha So, naman, paano to pag nagmamature na rin ako ng konti. Paano pag nakakasulubong may mga arroyo sa Kongreso? Well, wala lang. Babatian pa nga kami. Nabati ko. No? In fact, even si Governor Chavit, Oy, babagsak nagkita kami last time nung sinundo namin si Manny Pacquiao. Okay lang. Kunyari, Kong, no, bukas, mamaalam ka na sa mundo. Ano gusto mo yung huling hapunan mo? Huling hapunan, siguro, native food, no? Adobo, simple. Adobo. Ay, masarap yung adobo namin dyan. Kare-kare. 55 lang isang order. Yan. Yung mga Filipino food kasi, tulad ng halimbawa, yung mga Filipino food, talang high on cholesterol, talang crispy pata, lahat. Yun, no? Mga binagoongang, pero ang nakalagay, mas malaki pa yung liempo. So, total, bukas naman wala na tayong yun na yun. lahat na ng bawal, kainin mo na. Ayun na. At Yun na. saka yung music, anong last na music? Ano mga trip yung music, ha? Well, ako, lover ako more of the 80s music. Oh, yes, no? so, lover, New wave. Jun, hindi mo ba alam? Si Congressman noon ang nagdala ng Miss Saigon. Ayun, dito sa Maynila. Oo nga Alam mo, minsan napanood ko yung Phantom of the Opera recently. Parang nagbalik tanaw ako. Parang naluha ako in a way. Sabi ko, dati nagawa ko rin yun. Nadala ko yung misay ko At na ikaw pa dating yun, ikaw pa yung una, no? Oo, dating panaginip yun. Sana magtuloy-tuloy kasi we have the talent. Ang purpose naman namin nun, hindi para kumita talaga. Para to make Manila as the Broadway capital. Kasi nandito ang talent no? Sino pa mga nadala mong talents, son? Well, marami doon. Sila Lea Salonga, sila Monique Wilson, sila ba to? Sila Isay Alvarez, no? Lahat ng mga sumikat na mga characters sa Miss Saigon, lalo sila Leo Valdez.
Robert Senya. So halos lahat ng sumikat sa Europa at sa iba pang mga pagtatanghalan ni Saigon, they were all here. Kaya talagang sinasabi nga nila Cameron Mackintosh, one of their best productions, ang Manila Correct. leg ng Miss Saigon. May audition lady dyan. Dapat mag-audition ka ron bilang helicopter. Yun, ayun eh. Ang ganda na. Kala ko Hindi kahit yung Vietnamese sundalo eh. lang eh. Senado, anong nakikinikinita mo? Well, ang Senado ay ano na yan, legislatura. Handa ka na ba ang barabarahin ni Senator Miriam? Hindi ko na Yun natakot. ang ano, no? Yan ang talagang challenge. Iba ang Senado, no? Kumbaga sa Kongreso, legislatura ito, kaya lang sa dami namin, hindi kami gaanong, kumbaga, hindi gaanong nakafocus sa inyo. We are about 220 districts plus 60 parties, 280 kami. Unlike sa Senado na ibang ballgame na ito, 24 lang kayo. It's a national position. Kaya tuwing may hearing, tuwing merong sesyon, talagang nakatutok ang mga cameras. Kaya ibang behavior, no? Kaya kumbaga mas conscious ka rin dahil kumbaga covered lahat, eh. Mas conscious ang lahat. Oo. Oo. At maaari ka humingi ng payo kay Senator Lito Lapid. Yan. Pagpasok mo ng Senado, ano ba yung mga committee na, if ever, nais mong hawakan? Well, kung sakasakali, ang committee ko ngayon sa Kongreso ay Vice Chairman ng Committee on Labor, Vice Chairman din ako ng Committee on Local Government dahil medyo mas yun naman ang experience ko. At Chairman ako ng Metro Manila Development. Eh, tignan na lang natin kung siyempre pag DO5 ka, hindi ka naman pwedeng mag-demand o humingi kung anong ibigay sa'yo. Pero I would like, I hope kung maibigay sa akin yung Committee on Youth. Basta wag lang Committee on Silence. Committee on Silence. So, Chairman doon si Lito Lapid. Kong, last question na lang. Ano yung pinaka masakit na nabasa mo o narinig mo o napanood mo tungkol sa'yo na hindi mo mapatawad hanggang ngayon? Pinakamasakit, siguro nung mga panahon ng 2001, medyo naging biktima rin kami kasi ng ano eh. Masasabi kong may konting injustice, no? May mga bagay na ibinintang sa amin na hindi naman totoo. Tulad ng sis paboritong anak daw ako, paboritong family, no? Ng President Erap, may ibinintang sa amin ng bawa yung mansyon ni Bolkia dito, yung 1 hektarya, mahigit 1 hektarya, na yun daw iniregalo sa amin ni President Erap at that time. Sa Main Manila ba to? Oo, sa May Manila Golf, malaki. Eh, walang katotohanan yun. Kaya na lumabas sa mga dailies noon, editorial, lumabas sa mga news. Eh, wala namang katotohanan. Hindi pa nga kami nakakatapak. In fact, kinonfront ko isang kilalang journalist na gumawa ng isang Article. article at talagang nilabas yun sa TV. Sabi ko, ano nangyari sa yung issue nyo na ng mansion, no? Nung kay Bolkia na binigay sa amin. Oh, we found out, we investigated and it was not true pala. Kung ano nangyari, sabi ko, Hindi man lang nyo bumawi. nakinig. Hindi man lang Sabi, sinabi, wala no? hindi naman yung issue eh. So, para sa akin, naging biktima kami ng ganong hindi totoo na hindi man lang kami nabigyan ng pagkakataon na marinig. Yun lang. Medyo, siyempre, Hindi man lang niya na-experience ko yung sinulat bata. ng, ay, mali pala kami. Walang gano'n, no? Hindi na raw kasi may issue at that time. Ay, grabe. Kaya lang. Pero ganun na Siyempre, lang. masakit sa akin. Ganun na lang. Okay. Ay, maraming salamat. Thank you, Congressman. Red. Alright. Congressman Galing, Jimmy Ejercito, galing. malapit na maging senador. Okay. What's up?